Ano ko lang sir, kailan niyo po nakuha yung first million niyo? 9 or 10 years old. 9 or 10 sir? Bata niyo pa nun. Tawag nila sa akin, pushball vendor. I don't mind as long as we earn money out of it. If no one is laughing at your dreams, that means your dreams is not big enough. Guys, kanina pa tayo nag-iikot dito sa Fairview. Nandito tayo sa lugar kung saan madami doon sa car industry. Ayan, katulad niya, may mga paggawaan dito. Kanina pa namin tinatanong, wala yung mga may-ari. Ang init dito. Nagkamali ata tayo ng pwesto. Gasoline station kasi yung mga ganito. For sure, wala yung mga may-ari pag ganito. Ay, hindi gasoline station to. Ang weird, no? May ganito pala. Tinati ko na dito yung may-ari. Tinati ko nandito, no? Welcome to Shell Helix, Car Doctor. Car Doctor, sir. Parang familiar po yun. Sa kanya po ba tong shop? Yes po, sir. Is there any chance, sir, na nandito po yung owner ng shop? Ano pong sadya natin, sir? Sorry, nag-interview po kami ng mga business owners. May business channel po kami. Di ko lang po alam, sir, kung papayag po siya mag-interview, pero willing naman po siya pag andito naman po. Tingnan natin, sir. Okay lang ba? Okay lang ba? Sige po, sir. Sir, excuse me. School of Discarte po, IOD, sir. Gumawa po kami ng business channel, over 250 million views. Baka pwede po kayo may interview para sa channel. Pasyente ka ba? Ay, hindi po, sir. Car doctor kami, tumatanggap kami, pasyente lang eh. Ay, ganun po ba, sir? Sandali lang naman po to para po sa mga kabataan. Okay, sige, kung para sa kabataan, bakit naman hindi? Ano po ba yung industry natin? Kasi nagulat po kami. Akala po namin gasoline station to. My industry is car repairs. Ako si Raymond Chuachoy, ako yung car doctor natin dito sa Pilipinas. Opo, sir. So, kaya po familiar po kayo na sinabi po nung staff nyo, si car doctor po yung may-ari. Gano'n na po kayo katagal sa industry? Close to 30 years na ako sa ganitong industry. 30 years. Nagsimula ako sa isang car shop sa loob ng isang gas station. From there, doon ako nag-evolve. It took me around 28, 29 years to convince Shell, ready na natin lumabas outside the gas station. So, nandito tayo ngayon. Tinayo natin itong Shell Helix Flagship Fairview. Ito yung kauna-unang Shell Helix Flagship na service center na wala sa gas station sa buong mundo. Paano po ba maging kayo sir? Paano po kayo makakapasok sa brand ng Shell para gawin tong mga decisions na to? What I said, I've been in this industry for 30 years. 30 years of being the best of the best retailers in the world. Napadala na ako sa Rome, sa Istanbul, sa Dubai, Tokyo, to compete with the best retailers. A year ago, we had an offer na Shell really wanted to have the first ever Shell Helix flagship. So being a very good operator of car service center, it was offered to us to put up the first Shell Helix flagship in the world. No-offer sa inyo sir. Sa kagalingan nyo sir, dun po sa 30 years na yun. Ano ko lang sir, kailan nyo po nakuha yung first million nyo? Magandang kwento. Mas maganda yata kung ikwento ko sa'yo. When did I lose my first million? Pwede sir. Pwede kailan po to? Dito ka mas mabibilib. I actually lost my first million when I was 9 or 10 years old. 9 or 10 sir? Bata nyo pa nun. Bakit po sir? Can you explain? Pinanganak ako sa isang pabrika. My grandparents were industrialists. Negosyo namin were into manufacturing. Around that age, my dad took me on a tour to the factory ng family ng lolo ko. Sabi niya sa akin, malaki ito, pero kalimutan mo na ito. Inheritance is a curse and not a blessing. You go out, be the captain of your own ship. Huwag mo na itong intindihin because hindi rin daw sa kanya. Sa tatay niya, so hindi rin namin sigurado kay kanino mapunta. Pag iniisip mo yon, wala nang mapupunta sa'yo. Hindi ka na maghihirap at magsisikap. From there on, that became my inspiration. I have to earn my own million. Tama yun sir. Naging blessing pa yun sir na hindi natin iniisip na mapupunta sa atin yun no kasi nag-grind talaga tayo para gumawa ng sarili natin, di ba? Tama. Pero sir, car maintenance and repair shop, paano nyo naisip na may pera sa ganitong klaseng industry? Magandang tanong. Ang industry ko, klaro eh. We are a CASA alternative. Market namin ay lahat ng customers na wala sa warranty. Being a CASA alternative, CASA expertise, tao namin, mga taga-CASA, CASA equipments sa presyong talyer. Kung anong ginagawa ng mga car dealerships, yun din ang ginagawa namin. In this business, kailangan ng tiwala. Pag the customers do not believe in us, we will never succeed. Buti nabutan mo ako dito dahil yun nga ang trait eh. Minsan, pag lumalaki ang negosyo, they don't see the owner. In Car Doctor, you see me. So I'm the doctor. Kayo nga talaga yun sir no? And kahit na lumaki na businesses natin, hands-on pa rin tayo. Yes, Nakikita ko nandito pa rin kayo. No? Because ito ay passion job eh. Not really a business ang tingin ko eh. Because in your business, you're driven by passion rather than money. That's where people succeed. Yun ang tama. Pero pagdating sa mga ganitong klaseng business or yung malalaking business, kailangan po ba malaki yung puhunan natin? To be honest, since we develop a concept that's shop of the future, kailangan malaki. Fortunate lang kami na when we sell this dream to Shell, hindi lang dapat tayo ordinaryong shop. We should be eco-sustainable. We have solar panels, di ba? Itong plano namin ay napagtulong-tulungan namin through our collaboration ng support. Nababawasan naman yung cost because may support from our mother company. Pero sir, ano po bang ginagawa natin way before this? No? Ano po ba yung mga pinasok namin? Mga business pa po ba tayo? Nasa gas station ako. I still have my Shell gas station. No? Maliban doon, we're also into the food business. Sam's Everything on Sticks. Sa halagang 200,000 lang. Sam's Everything on Sticks, yun po ba yung street food, sir? Yes, yun yung
tusok-tusok street food. Nakatulong din po ba to, sir, para makapag-expand itong Yes, iba natin? nakatulong siya because ang food business is very dynamic business na yung tipong kahit food cards ka lang, you have to make sure that kung maka-excited ang tao kumain sa'yo. Yan, dahil doon, nakapag-ipon na rin kami at nakapagtulong din sa pagpatayo ditong shop. Yun, grabe yun, sir, no? At saka, dalawang magkaiba po yung ating business, no? Kasi dun sa food business, the food is your product na and it will sell on its own. Pero ito, yung product po natin dito is service, eh, no? We are not selling to you a service. We are in the hospitality business. We're selling to you an experience. Pag ikaw customer namin, we welcome you to our VIP lounge. Libre ang snacks. Ang ganda ng VIP nyo, sir. Because lahat sila VIP sa amin. Pero sir, napansin ko lang, no? Parang Chinese po kayo. Tanong ko lang, sir, half Chinese po ba tayo? Yes, I'm actually Chinoy, Filipino by heart, but Chinese by blood. Yun talaga, ang definition ng Chinoy Chinoy, no, sir? Sir, okay lang po ba? Bigyan niyo po kami ng isang secret kung bakit ang mga Chinoy magagaling sa business dito sa Pilipinas. Okay. Dalawa ang secret na may bibigay ko sa'yo. Education in business started really young. Alam mo ba saan sila nagsimula? Saan, sir? Dining table. Habang kumakain kami, kahit nag-aaral ako, every day, tinuturoan kami ng business ng parents ko. Pagdating sa table, hindi baon ang pinag-usapan, business. Business, So sir. that's one. The second one was late gratification. Kahit na medyo may kaya kami, hindi ko nararamdaman nun when I was young. Wala rin akong mga mayayamang barkada. It never made me feel na I'm fortunate. I have to grind and work so hard for everything that I have. Hindi pinapa-feel ng parents natin yung kinita nila, no? Ang sinasabi nila sa kanila lang daw yun, di ba? Ang sabi nila, pera nila, pera nila. Go make your own millions. So last question na lang po, sir. Any advice po for the younger generation or sa mga viewers natin na gusto mag-succeed sa industry na gusto nilang pasukin? If no one is laughing at your dreams, that means your dreams is not big enough. When I was doing my food business, ang tawag nila sa akin, fishball vendor. I don't mind as long as we earn money out of it. Even yung car shop namin, nung una, mukha siyang gasolinahan eh. Pero tingnan mo ngayon, ginagaya kami. Those are my inspirations. I want to prove them na we have the best designs. I also want people to know that you have to enjoy the journey and not the destination. Paano ako nakarating? That is what makes me happy. Lahat po ng mga interview ko na successful pagdating sa business, ang sinasabi nila, baliw daw talaga sila, sir. Tinatawanan sila nung una, nung ini-start nila yung business, pero hindi alam ng mga tao na kung bakit nakakatawa to kasi walang gumagawa nito. Kami yung laging nauna. Kami ang ginagaya. So you have a wonderful advisor, so thank you so much for your time. Pleasure to meet you po. Bless you, bro. Bless you, bro.